Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin itong naging sagot ni Bongbong Marcos sa kanyang interview tungkol sa mandatory repatriation ng mga OFW dyan sa Israel and Iran conflict. Sa totoo lang, I saw this publication material. I really thought initially it was a fake news. Alam niyo naman, uso-uso ngayon yung mga tanim fake news. So, nagulat ako sa naging sagot dito ni Bongbong Marcos. Okay? Hindi pa daw kailangan. Samantalang yung ibang bansa, gaya ng Amerika, I think also in Thailand, pinapa-move out na nila ang kanilang mga citizen na naka-base dyan sa Iran. Okay? So, pag-usapan natin guys. Okay guys, ayun nga dito sa code card na nilabas ng DZRH News. Mandatory repatriation para sa mga Pilipino na nasa Israel and Iran, hindi pa daw kailangan. No? Sabi yan ni Marcos, just like what I said earlier, akala ko talaga fake news until I saw this interview. Panoorin natin. Level 3 or 4? To? Alert level 3 or 4, mandatory repatriation? No, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Imagine niyo, iniiwan niya na ang mga kababayan natin ang mag-decide para sa kanilang mga sarili. Dapat ang gobyerno na mag-decide niyan. Alam niyo kung bakit? Well, first and foremost, okay, gaya ng ginawa ni PRRD noong panahon ng COVID, lahat ng mga gustong umuwi sa Pilipinas, pre-providean niya po ng eroplano para makauwi lang ng Pilipinas. Hindi ba yun kaya ni Bongbong Marcos? Well, basically, hindi yun yung sagot. Hindi ba kaya ng gobyerno natin na mag-provide ng eroplano para may uwi ang mga ating mga kababayan? Well, the answer is, kaya. Bakit? Kung titingnan niyo po itong bagong news ngayon, no? Galing sa Daily Tribune. Ang sabi ng Daily Tribune dito, guys, palakayin natin. Ayon nga sa Daily Tribune, this was posted about 17 hours ago from the time that I'm filming this video. Ayon kay Daily Tribune, they flew Duterte to The Hague on a jet private Gulfstream 6550 before the ICC locked him in. Months later, at least 21 government officials stranded in Israel got the VIP lane home. Land en route to Jordan then flew out the same Gulfstream plane. Not on the same Gulfstream plane. Airspace is closed, but they found a way. Meanwhile, hundreds of OFWs caught in the same war zone are told to wait. No alert level 4, no mandatory repatriation. We're just assessing and let them decide if they feel safe. Tangina, nagbobombahan na sa lugar ng Israel at Iran. Hayaan mo pa ang mga Pilipino, no, to let them decide whether they feel safe, di ba? Props to the BMW for checking on the ground, but if this is where a race, OFWs were running barefoot while officials ride a jet. Di ba? Sinong hindi manggigigil dyan? Kaya na matanong ko, sinong hindi manggigigil dyan? Imagine nyo na mas naging importante pa yung mga politiko kaysa yung mga taong nagpapasweldo sa mga politiko. Anong mararamdaman nyo dyan? Kaya natatanungin ko, anong mararamdaman nyo dyan? Balikan natin si Bongbong Marcos. Sir, the expected impact is higher oil prices here. How are we bracing for that, sir? Well, again, we're starting already
with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not, because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates. The oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. So the subsidies that we have always given, fuel subsidies that we gave to, I remember, if you remember during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga parmehan. Di ba ngayon naalala niyo yung ginawa ni PRRD nung pandemic? Wow. Buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those. Now we're going to do the same. Di ba? Ngayon ina-adapt niya yung ginawa ng PRRD administration. Who are severely affected stakeholders by any instability in the price of oil. Yes. Ngayon, balikan natin yung sigaw ng mga OFWs natin, guys. Okay, in one of my posts, no, meron kasing sinabi nito si Bongbong Marcos about safety. Okay? Ang sabi niya rito, Marcos, public must not be only be safe, but they also feel safe. How is that even possible? Tingnan mo naman yung sumunod na quote card. Saklolo, marami pang Pilipino mula Israel ang nangangalampag na makauwi ng Pilipinas. Talking about safety. Diba? Talking about safety. Tapos sasabihin ni Bongbong Marcos, hindi pa daw pwede niyang i-declare ang mandatory repatriation. Pero sumasaklolo na, humihingi ng saklolo ang mga kababayan nating OFW mula sa Iran at saka sa Israel ng saklolo. Tapos sasabihin mo no mandatory evacuation yet for Filipinos amid Israel and Iran conflict. So, I really don't know kung paano gumagana ang decision-making mechanism ni Bongbong Marcos when it comes to this kind of, sabihin na lang natin, mga conflicts sa mga bansa wherein meron mga Filipino nationals. While yung ibang bansa, they've been encouraging their citizens, no, to get out of those places like in Iran and in Israel. Tapos yung presidente mo, yan ang sasabihin sa'yo. Kaya nga ang tanong ko ano ba to? Rest back ni Bongbong Marcos sa mga OFW na hindi pinuportahan yung mga aso niya dyan sa alyansa? Wag naman. No? Wag naman sana ganun. Hindi naman sana ganun. Diba? Hindi na nakakabahala nakakahabag muna sa ating mga kababayang Pilipino na naiipit dyan sa conflict between Iran and Iran and Israel. Hindi lang yon. Tatandaan po natin mabuti, lahat ng OFW na yan. Pwedeng may mga pamilyang nakabase na ron at pwede rin may mga pamilyang nag-aantay dito. Ano ba gusto mangyari ni Bongbong Marcos? Mag-uwian ang mga kababayan natin na nasa loob na ng kahon? Gaya na nangyari dyan sa Gaza border at saka sa Israel. Diba? I do not support what Israel is doing. No? Dahil nakikita natin yung dami ng namamatay sa Gaza. Ang concern ko is makuha natin ang ating mga kababayan na natatrap dyan sa mga conflict areas na yan or sa mga bansa na nagkakaroon ng conflict. And let us hope and pray na hindi ito mag-escalate into World War. Diba? Dahil hindi lang sila ang kawawa. Pati tayo. Pwedeng madamay. Diba? Ngayon, kung ikaw bilang isang OFW, ito yung nakikita mo na ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas, ano rin naman ang mararamdaman mo? Dati lang po akong isang OFW. Pero ramdam na ramdam ko, no,
Yung takot at pag-aalala nila. Sino ba namang gustong mamatay dahil sila ay na naging biktima ng mga airstrike ng Iran or ng Israel? Diba? Ay yung first instance nga lang na nagbombahan yung mga yan eh. The first thing that you need to do as a president, hindi lang i-assess yung situation, but to bring them out of the Philippines, bring them out of those countries, and bring them back to the Philippines. Diba? Concern ba dyan yung budget dahil wala ng pera ang gobyerno para ilabas sila? That's another thing. Diba? Hindi yung sasabihin mo na, ay, assess pa namin yung sitwasyon. Kailangan tingnan natin eh. No mandatory yet. Kasi hindi pa sila namamatay. Kaya ba yung gusto natin hintayin? Di ba nga, kung sa kotse, meron tayong maintenance prevention. Kung sa health ng tao, prevention is better than cure. Paano nung ano natin? Anong magiging drama dyan ni Bongbong Marcos? Sige nga. Kung ikaw bilang isang OFW, anong mararamdaman mo seeing all those quote cards na nakikita natin flying around the social media, coming from the mainstream media, coming from the horse's mouth, Bongbong Marcos during an interview? Anong mararamdaman mo? Regardless kung ikaw ay nandyan sa Israel o wala. Kung ikaw ay nasa Iran o wala. There was even a video that I saw, and I'm not sure if it's here. Pero natawa ako dun sa sinabi ng Eto. Panoorin niyo itong sinabi ng kababayan natin na naka-base sa UAE. Pakinggan niyo. Assalamualaikum. Habang pagod na pagod kayo sa impeachment at saka problemado yung mga senado kung sinong kakampihan nila. Tapos yung mga party nyo pili ng pili kung sinong politikang next na takbo sa inyo sa Pilipinas. Kami dito sa UAE nagkakamali na kami kung shooting star o missile yung dumadaan. Alam nyo yun? Assalamualaikum. See? Ang mga OFWs, hindi na nila masyadong concern kung ano yung politically nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Ang iniisip nila, may mga kaibigan ako at mahal sa buhay na naka-base ngayon sa UAE. If it has to be, no? If I need to ask them out, no, to leave UAE for their safety, I'm gonna do that. I'll definitely gonna do that. Nakakaawa yung mga OFW na nagdadala ng bilyon halaga sa ekonomiya ng Pilipinas. Tapos uunahin nila yung mga politiko na gumagastos ng bilyon din. Ganun lang ba ka-importante ang mga OFW? Samantala nung panahon ni PRD, pakinggan, tingnan niyo to. This was shared by tingnan niyo yung difference ni PRRD at saka ni Bongbong Marcos as a leader. We have initiated the repatriation of 30 Filipinos from Wuhan City, China, upon their arrival at the Haribon hangar at Clark. Guys, kindly take note nung panahon ng pandemic, no, nagkaroon ng lockdown. Okay? Nagkaroon na ng lockdown. Pero nagpapauwi pa rin si PRRD ng mga kapwa na mga kababayan natin, na OFW. Airbase on 9 February, they were safely and swiftly transported to the athletes' village. Whether you like it or not, I will bring them home. I will bring them home to seek shelter. Esther Canta. Saan pa pala sila tatakbo? To assure all our Filipino brothers and sisters that the national government remains to be on top of the threat of the coronavirus. We are prepared to handle all public emergency in case the worst
possible scenario happen. Other concerned agencies so that we can meet the needs not only of those who were not affected by the virus, but also the welfare of our frontline health workers. To all chief executives, I hope that this situation will further strengthen our commitment towards becoming responsive and conscientious servant leaders that our country can protect and rely on. May you continue working with us so that we can secure a stronger and healthier future for our country. Okay guys. Kayo na yung mag-decide dyan. Lalo-lalo na sa mga kababayan nating OFW around the world. Especially dyan sa conflicted area, sa nearby, no? Kayo na mag-decide kung anong klaseng presidente si Bongbong Marcos, kung ano rin klaseng presidente si PRRD. See you in the next video. Bye guys.